Dahil hindi ko na nga nagagamit itong dating grass cutter kaya siguro hindi na naandar kaya ngayong araw ay aayusin ko. Bago yun binisita ko muna nung umaga itong tanim kong beans at akalain mong mabubuhay pala ang beans dito sa Aurora Province. Kaya nakakatuwa lang din nung nakapabuhay na ako at nakita ko yung bunga niya. Nakabili nga ako nung grass cutter na hindi na kailangan ng gasolina kaya itong dating grass cutter ay hindi ko na nga nagagamit. Kaya nung pinaandar ko ay hindi na nga siya naandar. Maingay na nga rin yung tunog nito kaya kinakailangan na rin malinisan at langisan. Hindi ko sigurado kung maaayos ko talaga to dahil hindi ko naman alam mag-ayos ng mga ganitong bagay. Pero sabi nga nila matututunan mo rin kapag sinubukan mo kaya ayan pinagbabaklas ko na nga lahat ng pyesa niya. Bali pinunasan ko lang yung maruruming parte nito sa labas at pinaghahaplosan ko na nga lang din ng langis yung mga nasa loob. Naalala ko nga yung nag-comment dati sa video ko na kailangan ko raw langisan yung loob nito para hindi raw maingay ang tunog kapag ginagamit ko. Kapag kasi sa mga ganitong kagamitan natin na may makina kahit hindi na nga natin ginagamit, kailangan pa rin natin silang alagaan. Dahil pag na-stock nga sila at hindi nagamit ng matagal at hindi rin nalinisan ay hindi na nga rin talaga sila gagana. Sa punto nga na ito ay mahirap pa siyang paandarin. Pinalitan ko na nga rin yung dating langis niya dahil may katagalan na nga rin yun. Sa punto nga na to, sa wakas ay napaandar ko na rin. May mga bagay talaga na akala natin ay hindi natin kayang gawin. Pero pag sinubukan natin ay masasabi na lang natin na, uy, kinaya ko. Ito nga palang labas ng bakuran ang ginras cutter ko dahil tataniman ko nga ito ng tanglad. May nag-comment kasi na mas maganda daw taniman ko rin ng tanglad yung palibot ng bakuran para hindi nga daw makapasok yung ahas dahil takot nga ang ahas sa tanglad. Nung kinahaponan na naghatid nga itong pinsan ko ng tadtaran, siya nga po pala ang nagnenegosyo nito kaya kung may kailangan po kayo o nagtatanong po kayo about sa tadtaran, siya na lang po yung i-message nyo, siya na po ang bahala sa inyo. Ilalagay ko na nga lang po dyan sa comment. May nag-order kasi sa akin ng dalawa at ako ang maghahatid kaya ayan naghatid nga siya sa akin at pinasobrahan niya na nga rin ng isa dahil baka may magkagusto nga ulit para hindi ko na siya maabala pa. Habang nagga-grass cutter nga ako kanina may tinamaan akong palaka. Akala ko nga ay hindi palakang bukid kaya hindi ko pinapansin pero nung tinitigan ko nga ay palakang bukid pala kaya sinabi ko ay ito na nga yung uulamin ko sa hapunan. O diba nakalibre na naman ako ng ulam at karne pa nga at sinabayan ko nga lang yan ng malalaking sili na inihaw ko at pinrito ko rin. Tapos isasawsaw ko nga lang ito sa patis na may kalamansi at sibuyas tsaka may sili. Naku, napakasarap niyan. Dito talaga sa probinsya siguradong hindi ka magugutuman basta may diskarte ka lang at syempre hindi ka maarte. Naalala nyo yung nagpunla ako ng kamatis, ganito nga lang yung ginawa ko, napakadali at tignan nyo naman ilang araw lang ay tubong-tubo na nga. Mamaya nga ililipat ko na rin yan sa pagtataniman nila para mas lumaki na nga rin sila at mamunga na. At bali ganito nga po pala yung ginagawa kong pagtatanim ng kamatis. Bali pahiga nga yung ginagawa ko dahil ang katawan nga niyan ay maraming tumutubong ugat pag nakadikit sa lupa. Kapag mas maraming nga na ugat, mas maraming nutrients din ang makukuha niya sa lupa at mas marami ding nutrients ang maibigay niya sa magiging bunga niya. Ito na nga po pala yung mga plastic bottle na pinagpuputol ko at bali tataniman ko nga lang din ito ng pechay. Kapag nga po pala nagtatanim ako sa plastic bottle, nilalagyan ko muna ng pinagputulan ng damo sa ilalim nito. Sa paraan kasi na ito ay hindi agad matutuyot ang ibabaw ng lupang pagtataniman natin. Pagkatapos ko nga lagyan ng lupa, tataniman ko na rin agad ito ng pechay. Yung damo nga pala na inilagay ko sa ilalim ay mabilis lang yun mabulok. Kaya yun na rin yung magsisilbing pataba niya. O diba, organic fertilizer na nga rin yun. Napakadali lang din talagang magtanim. Kapag nga naibaon mo na ito sa lupa, ay maghihintay ka na lang din ng aanihin. Hiniram ko nga itong tricycle ni Papa dahil nagpaani na nga yung malapit na palayan dito sa bukid na binabantayan namin. Ganito pala yung ginagawa ko kapag nagpapaani sila dito. Kumukuha nga ako ng maraming dayami. Ang dayami kasi ay maganda rin itong gamitin nating pataba sa mga pananim natin. Kapag nga nagpapaani sila dito, hindi ko talaga pinapalampas. Kumukuha nga talaga ako ng maraming dayami. Nagustuhan ko kasi dito bukod sa magandang pataba sa mga pananim natin, organic na at higit sa lahat ay libre pa. Ito rin
rin talaga yung kagandahan sa probinsya. Napakaraming libre basta maparaan ka lang talaga. Maiiraos mo na yung pang-araw-araw mo. Nakakatuwa nga yung mga OFW na supporters natin dito sa ANTV. Maraming ang nagme-message sa akin at yung iba nga doon ay nababasa ko. Kaya parang gusto na lang rin daw nila sa probinsya. Kaya nai-inspire daw sila sa mga napapanood nila ng ganitong pamumuhay. Na parang gusto na lang rin daw nilang mamuhay ng simple. Yung nag-garden-garden ka lang sa palibot ng napakasimple mong bahay. Tapos pa content lang. Tipong paggising mo ay matatanaw mong green na green yung paligid mo. Pwede lang naman po talaga tayong mamuhay ng simple. Nasa atin na lang talaga kung pipiliin nating mabuhay ng marangya. Sipagan lang po natin ng sipagan. Balang araw, itong mga ginagawa natin na ganito, magiging karanasan na lang po natin ito kapag nandun na tayo sa dulo ng mga pinapangarap natin. Kaya proud po ako na nararanasan ko to kasi ito yung gagawin kong inspirasyon sa mga hamon sa buhay at sa pagtupad ng pangarap. Ngayon lang to nakakapagod, pero kapag nasa tuktok na tayo ng pangarap natin, hindi na tayo makakaranas ng ganitong pagod. Sigurado yan. Kaya tsaga-tsaga lang. Kailangan talaga mauna yung sipag natin at pagtsatsaga bago yung ginhawa. Yun. Unahin ko pa to. Balang araw ay hindi na tayo mapapagod ng sobra. Mapapagod man tayo pero hindi na madalas. Syempre, para saan pa kaya tayo nagsusumikap at nagpapagod ngayon dahil may pangarap tayo na gustong tuparin. Kapag natupad na yung pangarap na yun ay hindi na natin kailangang magpagod ng sobra. At balang araw ay tatanaw tayo sa bukid at sasabihin natin sa sarili natin na parang kailan lang nandyan ako nakaupo o nakayuko at kumukuha o gumagawa ng paraan para mairaos kong pang araw-araw ko. Palagi nyo pong tatandaan na walang mahirap sa taong nagtitiwala na kayang baguhin ng Diyos ang buhay niya at walang mahirap sa taong maraming pangarap na gustong matupad. Sa wakas at napuno ko na rin lahat ng sakong dala ko. Medyo may karamihan din pala akong sakong dala. Sana nga ay magkasya ito sa tricycle. Habang itinataas ko nga itong mga nakasakong dayami dito para isakay nga sa tricycle ay meron ngang dumaan at nakakilala pa nga. Shoutout po sa inyo. Nakakatuwa lang din talaga na yung dating kung nasaan ka man o dumaan ka man sa maraming tao, kung minsan nga kahit magkakilala na kayo ay hindi ka papapansinin. Pero ngayon kahit hindi mo kakilala ay babatiin ka, kaya maraming salamat po sa lahat ng sumusuporta at nakaka-appreciate lahat ng ginagawa ko. Sobrang nakakatuwa po talaga at nakakataba ng puso kapag may bumabate at humahanga sa'yo. Kaya mas lalong nakaka-inspire dahil alam mo may mga taong naniniwala sa'yo. Pagkatapos kong ibaba lahat ng nakasakong dayami ay pinunasan ko nga din yung loob ng tricycle ni Papa dahil napakaraming nalaglag na dayami. At ito nga yung nakuha ko, marami-rami na rin yan, pang matagalan ko na rin yan napataba. Maraming salamat nga po pala sa lahat ng nagsisend ng mga star at sa lahat din ng nagko-comment at nagfa-follow. Pasensya na po kung hindi ko kayo nare-replyan lahat dahil hindi ko na po kasi talaga kayang pagsabay-sabayin dahil tinatrabaho ko nga rin yung TikTok at saka yung YouTube channel ko. Maraming salamat po.